Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating pinakahuling balita ukol sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, December 18, 2025, pitong araw bago po ang Pasko. Simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery. Wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ngunit meron nga po tayong tatlong weather systems na maaari po magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una na po dyan ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong po ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere. At ito nga po ay nakakaapekto sa may Palawan at sa may southern Mindanao. Asahan po natin yung katamtaman hanggang sa malalakas ng mga pag-ulan dito po sa Palawan, pati na rin po sa may Caraga at sa Davao Region. Other parts naman po ng Mindanao, pwede po tayo makaranas ng maulap na panahon. Other than that, meron po tayong epekto pa rin ng amihan. Patuloy pa rin po itong bumubukso sa may northern at central Luzon. Kaya asahan po natin yung makulimlim na panahon na sinamahan ng mga pag-ulan dito po sa may Cagayan, sa may Aurora, maging dito din po sa areas ng Cordilleras, kasama na po dyan ang Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Other parts naman po ng Northern and Central Luzon ay makakaranas din ng epekto ng amihan, ngunit ambon-ambon lamang at maliwalas naman po ang kanilang panahon dito sa Ilocos Region at natitirang bahagi din ng Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, apektado po tayo ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko na mainit at malinsangan at magdadala rin po ito ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po sa Quezon, maging sa may Bicol Region down towards northern and eastern Samar. Doble ingat pa rin po yung ating mga kababayan doon po sa mga nabanggit na lugar dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagbuho ng lupa kung meron po tayong malalakas na mga pag-ulan. Other parts of our country, kabilang Metro Manila, maliwalas po tayo. Ngayon hanggang bukas, mataas lamang yung tsansa ng mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Bukas naman, magpapatuloy po yung epekto ng easterlies dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Ngunit yung amihan po natin ay hihina naman po at makakaapekto na lamang dito sa extreme northern Luzon and some parts din po ng northern Luzon. Kaya eastern section po ng Luzon area makakaranas po ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa easterlies. At sa western section naman po, generally fair weather conditions po tayo na may kasama pa rin po na bigla ang mga buhos ng pag-ulan or afternoon rain showers po kung tinatawag dahil sa thunderstorms. Para naman po sa ating agwat ng temperatura, mataas pa rin po yung ating temperature dito sa Maylawag hanggang 33 degrees Celsius, followed by Legazpi hanggang 32 degrees Celsius, 31 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila, 30 sa may Tagaytay, 29 dito sa may Tuguegarao City, at sa may Baguio naman, medyo mababa pa rin naman, although hindi pa po ito yung pinakamababa na ating mararanasan ngayong amihan. So 16 to 24 degrees Celsius naman po dyan sa Baguio City. Dumako naman po tayo dito po sa may Palawan, Visayas at Mindanao kung saan magpapatuloy po yung epekto ng easterlies at intertropical convergence zone. So yung ITCZ po patuloy pa rin magdadala ng maulap na panahon dito po sa areas ng Palawan, ilang bahagi din po ng Barm and Soc-Sargent at sa eastern section ng Mindanao kasama na po ang Caraga at sa Davao Region. Yung easterlies naman patuloy pong iihip at magdadala rin ng maulap na panahon na may kasamang pag-ulan sa eastern Visayas. Kahit dito po sa ating Palawan, Visayas at Mindanao, hanggang 32 degrees Celsius po tayo sa western sections, kabilang po ang Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, and sa may Zamboanga City. Hanggang 31 degrees Celsius naman po tayo sa may Tacloban, Cagayan de Oro at sa may Davao City. Para naman po sa ating sea conditions, wala naman po tayo nakataas na any gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, kaya't malaya ding makakapaglayag yung ating mga kababayan. Doble ingat pa rin po sa ating mga manlalayag dito po sa extreme northern Luzon at eastern sections ng Luzon at Visayas dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin po ang ating mga karagatan dulot ng amihan at easterlies. Posible pong umabot hanggang 3.4 meters ang taas ng ating mga pag-alon na delikado pa rin po sa maliliit na sasakyang pandagat. Slight to moderate na lamang po or banayad hanggang sa katamtaman naman po sa other seaboards ng ating bansa.
Para naman po sa katanungan ng marami, meron pa po ba tayong inaasahan na bagong sama ng panahon bago po ang Kapaskuhan? Base po sa ating TC Threat Potential Forecast, meron po tayong isang possible na low pressure area sama ng panahon dito po sa eastern side ng Visayas at Mindanao. Ngunit sa ating assessment, no, low chance pa naman po ito na mag-develop at mataas pa yung chance na ng uncertainty o posibleng pagbabago dito sa scenario na ito. Ngunit ang ating pong katiyakan or sa assessment po natin dito sa Pag-asa ay maaaring parte lamang po ito ng Intertropical Convergence Zone, kaya ang katiyakan po natin, no, ay magiging maulan po yung nasa may eastern sections ng Visayas and Mindanao over the weekend hanggang sa Tuesday. At para naman po sa inaasahan natin or 3-day weather outlook natin, from Saturday hanggang sa Monday dito po sa mga pangunahing lalawigan sa ating bansa, unahin na po natin dito sa Luzon. Pagsapit po ng Saturday ay hihina pa rin po yung ating amihan. Ngunit sa Sunday naman po ay magkakaroon naman po tayo ng panibagong bugso ng amihan, kaya makakaranas po tayo ng mas mabababang temperatura, lalong-lalo na po doon sa areas ng Cordillera. Simulan po muna natin dito sa Metro Manila. Magpapatuloy po yung generally fair weather conditions natin hanggang sa Sunday dahil sa easterlies. Ngunit pagsapit nga po ng Monday, ay apektado na po tayo ng either amihan po or shear line, kaya magkakaroon po tayo ng cloudy skies by Monday na may kasamang mga pag-ulan. Sa Baguio City, asahan naman po natin yung epekto ng amihan pagsapit po ng Linggo hanggang sa Monday, kaya't meron po tayong mga pag-ambon at posible din po yung mga maulap na panahon. Sa Legazpi o sa Bicol region po, tuloy-tuloy po yung epekto ng easterlies, kaya't maaari po tayong makaranas ng maulap ng panahon over the weekend hanggang sa Lunes. Para naman po sa Visayas, ay easterlies pa rin po nakakaapekto sa kanila. Kaya't hanggang sa Sabado po ay maaari nga po tayo makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa Eastern Visayas. So sa Tacloban City po, hanggang Sabado po meron po tayong mga pag-ulan. At para naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, sana naman po natin generally fair weather conditions po tayo hanggang sa Monday. Dito naman po sa Mindanao, yung ITCZ pa rin po nakakaapekto sa kanila. Ngunit pagsapit po ng Sabado hanggang sa Monday ay hihina po yung ITCZ, kaya't makakaranas naman po tayo ng generally improving weather conditions sa malaking bahagi ng Mindanao. Generally fair weather conditions po tayo na may chance lamang or mataas po yung chance ng thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga po sa matinding sikat ng araw at yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Para po dito sa Metro Manila, ang araw po ay lulubog mamayang 5:31 p.m. at sisikat naman po bukas ng 6:15 a.m. Para po sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang mga social media pages ng Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin din po ang ating websites pag-asa.dost.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magandang hapon po sa ating lahat.